Retired Lieutenant General Antonio Parlade mariing kunisyon ang pag-aresto kay Retired Major General Romeo B. Pocis at iginiit na may mas malalim at mas seryosong tanong na dapat sagutin ng pamahalaan lalo na sa hanay ng mga retirado at aktibong kawal. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong balita sa ating bansa. Banat ni Retired Antonio Parlade. What is happening to our country? What is the crime committed by General Pocis? How serious it is? It is really a crime? After serving his country faithfully, and I personally know he did, does he deserve this arrest? We deserve to know. We, the retired soldiers of this country, deserve to know. And so with you, those in the active service. What prompted him to do what is alleged? What is grievance valid? What is a personal one? Or is it the same grievance we all feel? We have yet to hear what is the real score here. But at this point, there is one thing I am sure about. General Romeo Pocis is not the criminal. 1,000 others who have committed very serious crimes against the people and the state under our noses deserve to be in jail but are not. There will always be time for reckoning. Tibayan mo loob mo, sir. Basta sa tama ka, fights lang. Ang ating pamagat ngayong hapon, mainit na mainit pa rin pinag-uusapan. Mainit, sobrang init, kumukulo kahapon ang pag-aresto kay dating Major General Retired Romeo Omek Pocis ng Philippine Air Force. Siya po ay inaresto kahapon paglapag ng kanyang commercial plane galing po sa bakasyon from Bangkok, Thailand. Kaya po yung ating pamagat ngayong hapon ay Hocus Pocus. Hocus Pocus. Lagay po natin sa tamang konteksto. Yung hocus po kasi pag tiningnan ninyo sa dictionary, ibig sabihin po niyan ay deception, panloloko. Kaya nga po 'di ba may salitang hocus pocus o yung pagpapalaganap ng panloloko, panlilinlang, pambubudol. Ito po ang ginawa nila sa katauhan ng isang mahusay na dating sundalo, retired Major General, nakapagtapos dating kadete sa Philippine Military Academy. Walang iba kundi si retired Major General Romeo Omek Pocis. Ginamit nila si General Pocis upang linlangin patuloy ang mamamayang Pilipino. Alam mo ninyo, yung pag-aresto sa kanya, inabangan same template na ginamit po kay Tatay Digong. Kung maalala ninyo, noong March 11, inabangan, pagka-uwi, dyan din sa Terminal 3 ng ating airport dito sa Maynila. At mabuti, ang malaking pagkakaiba, kung ginawa nila yung ginawa nila kahapon kay General Pocis at hindi hinokus-pokus yung pag-aresto kay Tatay Digong, siya ay dapat katulad ng ginawa kay General Romeo, Major General Romeo Omek Pocis kahapon, prinoseso, dinala sa kampo. I believe he was subjected to the procedural medical check at pagkatapos niyan, pag-uusapan din natin, dapat yan, agad-agad, without delay, dalin mo doon sa korte, doon sa RTC Branch 77 sa Quezon City nang walang delay, nang wala man lang anong pag-aatubili, upang malaman nung nag-issue ng warrant na nakuha nyo na sa inyong kustudiya yung taong subject ng warrant of arrest. Ito ba ay ginawa kahapon? According to the personal account or narration of General Pocis, una siyang pinagkaitan ng kanyang karapatan na makausap at makasama at makonsulta yung kanyang mga abogado. Bawal na bawal po iyan. Malinaw po yan sa saligang batas. Hindi siya binigyan ng pagkakataon na makausap yung kanyang mga abogado. Meron ding
may natanggap din akong isang video na nandoon mismo, yung isa sa kanya mga lawyers, si Attorney Ferdinand Ferdy Topacio, na tinatanong niya yung isang opisyal doon, ano ang iyong pangalan, ano ang iyong surname, ano yung iyong badge, at ano yata yung service. Kung police ka ba, kung AFP ka ba, kung Navy ka ba. Subalit, wala na pong officer and a gentleman. Kitang-kita doon sa conduct or character nung kinumpronta ni Attorney Ferdy Topacio, ni hindi siya sinagot. Ang sabi, hindi po akong ground commander, ang ground commander ay nasa loob. Ang tinatanong naman ay kung ikaw ba hindi po kung ikaw ang ground commander. Ang tanong sa kanya ng isa sa mga abogado ni General Romeo Pocis, ano ang iyong pangalan? Ano ang iyong rango? Ano ang iyong badge number? Sapagkat hindi nga po nila ma-access yung kanilang kliyente. So mahalaga pong malagay natin sa tamang konteksto. Makikita natin with the simple definition of hocus, ibig sabihin po nun panlilinlang. Ito pong ginawa kay General Omek Pocis, Major General, ito po ay panlilinlang. Bakit? Ang gusto hong makita, kaya ho uminit ng todo ang usaping ito kahapon, ang gusto pong makita ng mamamayang Pilipinong nakaposas ay yung mga sangkot sa daang bilyong piso, trilyong pisong flood control funds anomaly. Yung tipong mga itinuturong mastermind, nasaan na si Manny Bunuan? Si General Pocis, pagkagaling sa kanyang bakasyon mula Thailand, ang kaso po ng sedition or inciting to sedition, mas mababa po yun sa sedition eh. Yung inciting to sedition, bailable offense po yan. Tingnan po ninyo yung panghuhukus ng mga elemento ng gobyerno. Ang inciting to sedition is a bailable offense. And yet, nagmamadali po silang masakote yung taong hindi po palabas ng bansa. Si General Pocis po kahapon ay galing sa Bangkok, Thailand. Pauwi. Ibig sabihin, wala doon yung him being a flight risk. Wala po yung elemento na kinakailangan siyang agad-agad dakpin sapagkat he is in the act of fleeing the jurisdiction of the Philippine courts and of the Philippine government. Malinaw po yun, papasok siya inbound galing Bangkok, Thailand. Nagmamadali siyang arestuhin. Yun po pumapasok yung panghuhukus ng kasalukuyang administrasyong ito. Panay po propaganda They need something to feed the news mill. Ano ho, kinakailangan nila ng istorya to feed to the news outlets para pagtakpan yung marami nilang sablay. Makikita natin dito, yung propaganda nila, linalabanan yung memory o alaala ng taong bayan. Huwag po tayong pumayag doon. Binubura nila yung ating alaala nung napakaraming kurakot, corruption, massive corruption and looting of public funds, even the issue of drug addiction. Paano? By trying to suppress those who are expressing legitimate dissent, like in the person of Major General Romeo Pocis. Mahalaga po na i-emphasize natin yung kanyang rango sapagkat alam naman natin from enlisted, pinakamababa hanggang sa maging chief of staff ka, hindi po ordinaryo yung social contract ng bawat sundalo o yung social contract na pinirmahan nung sila'y nag-oath bago sila pumasok sa kanilang katungkulan, bago sila pumasok sa academy, bago sila nagpa-recruit, o voluntaryong pumasok, yung social contract ng mga military at other uniformed personnel, katangi-tangi po yan. Dahil maghanap po kayo ng trabaho na ang job description ay maaari kang makapatay in the defense of your country and of your people, or kinakailangan kang handang mamatay at ialay ang iyong buhay para sa iyong bansa, para sa iyong kapwa Pilipino. Sundalo lamang po yan. At yan po inabot ni General Pocis, ni Omek Pocis, ang Major General rank
sapagkat ibinuwis po niya ng maraming ulit bilang combat pilot ang kanyang buhay. Ano po ang naghintay sa kanya pagbalik? Galing sa bakasyon kasama marahil ang pamilya, galing Bangkok, Thailand. Imbis po na makauwi muna, hindi ko po sinasabing dapat siyang bigyan ng special treatment. Ang ibig ko pong sabihin, bakit nagmamadaling arestuhin yung inbound passenger sa isang kasong bailable? Pwede namang pauwiin at pagdating sa bahay katukin, Sir, Major General, pasensya na po kayo, meron kayong warrant, maaari ho ba kayong sumama sa amin? Sasama naman yan eh. Sasama naman yan. Wala namang planong magtago o tumakas. Katunayan, umuwi nga ho ng Pilipinas eh. This notwithstanding that he was very well informed, he was well informed na meron ng warrant laban sa kanya. At alam din niya yung senaryo ng gobyerno ng pamahalaang ito na siya ay aarestuhin pagkalapag ng kanyang eroplanong commercial plane na sinasakyan galing bakasyon, galing Bangkok, Thailand. No? Bakit sila nagmamadali? Tatandaan po ninyo, hindi lamang po kay General Pokis ginawa ito. Hindi lamang, atras po tayo ng kaunti. Si General Pokis, inangat na po siya, salamat, ng mapang-abusong administrasyong ito sa level nila ating mga pambansang bayani, Jose Rizal, Andres Bonifacio, Tatay Digong, Macario Sakay, yung mga lumaban sa mga nag-aalipusta at naisumaklaw sa ating kalayaan. No? Alam po ninyo, itong batas sa sedition, lumang batas na po ito eh. Nagmamadali silang arestuhin yung taong pauwi sa kanyang bansa. Inabangan doon sa airport, napakaraming elemento ng CIDG, hindi naman siya armado. Nakakatiyak din po tayo roon. Bakit? Galing Thailand eh. Nakapasok siya roon nang wala siyang kahit ano. Walang armas, wala lahat. Dahil dumaan yan sa airport screening, sa ilang layers ng x-ray, at nakakatiyak sila. Pero ang punto ho doon, bakit kating-kati sila? Bakit nagmamadaling arestuhin? Di ba? Bakit siya nagmamadaling arestuhin? Kinakailangan ba abangan ng pag-uwi? Makikita natin na ang layunin ay manakot. Ang layunin, intimidasyon. Ang layunin, takutin. Ang mga katulad niya, napapabilang po tayo doon sa mga tunay na oposisyon nitong mapang-aping administrasyon, takutin at patahimikin. Yun lamang po eh. Hindi naman siya maituturing na Philippines Most Wanted. Siya ba ay Philippines Most Wanted? Di ba dapat ang pinagsisikapan ng elemento ng PNP, yung pulis ng Pilipino, hindi po yung pulis ng plunderers. Di ba? Huwag ho kayong paggamit dyan, paulit-ulit kaming nananawagang mga Pilipino. Ang dapat ninyong pusasan, nasaan na? Si Manny Bunuan nga, pinalabas ninyo ng bansa eh. Yung dating kalihim ng DPWH, pinalabas ninyo ng bansa, ni hindi ninyo inimbestigahan. Yung ating pambansang pulisya, yung CIDG, ito papauwi. Pumasok ng kanyang sariling bansa. Walang planong tumakas. Mano ba naman pauwiin mo muna at doon mo i-serve yung warrant of arrest? Ulitin ko sasama po yung tao eh. I have met him only once. Nagkausap po kami, inarrange ang aming common friend nitong nakaraang Disyembre. Bago po magpasko, nakapagkwentuhan at nagkamustahan. At doon pa lamang, alam na niya na siya ay magiging subject ng warrant of arrest. At alam din niya na siya ay aarestuhin. Subalit, tinupad lamang niya, gaya ng mga lahat ng matitino at responsabling mga bakasyon muna, magpapasko, ilabas ang pamilya, umuwi ho siya para harapin itong kasong to. Ano ho ba ang sedition? Brief background lamang po para makita ninyo kung gaano tayo hinuhokus o dinideceive o linoloko o binubudol ng administrasyon ito. Ito po yung lumang batas. 1901 pa po ito nagsimula. 1901. Yung panahong 1901 para sa ating mga kabataan, yung 1901, tayo po ay nasa ilalim pa ng soberanya ng Estados Unidos. Wala pa po tayong independence noon.
1901, tayo po'y colony pa ng Estados Unidos. So ang sitwasyon noon, nagpasa ang Philippine Commission, yun po yung National Assembly may tuturing nung araw na yun, nung mga panahong yun, 1901, nagpasa po sila ng isang batas, yung tinatawag na Act 292. Yung Act 292 po, ito po yung sedition. Ano ang layunin ng sedition? Atras ko po uli ha, 1901. Ang setting po noon, under American jurisdiction pa po tayo. Sakop pa po tayo ng mga Amerikano. Colony pa po tayo ng Estados Unidos. Ang layunin po noon, pakinggan po ninyo, i-research din ninyo. Ang layunin ng Act 292, yung sedition law, ay upang supilin ang mga Pilipino na humihingi ng kalayaan or independence from their colonizer, which is the United States of America. Meron pong pagkakahintulad fast forward to today. Itong sedition law or inciting to sedition available naman, minamadali nilang mapusasan si General Omek Pokis. Hinokos nila, linoko nilang sambayan ng Pilipino. Inilalayo. Kaya po yung hocus, deception po yun eh. To deceive. Linoloko tayo, binubudol tayo. Kinakailangan mailayo yung kontrobersiya ng trilyong pisong anomalya kay Bongbong Marcos. So gagawin nila lahat para lang makalimot. Ulitin ko ang nangyayari yung propaganda nila, pilit binubura yung ating mga sariwang alaala. Paano? Di ba, nabanggit ko na sa inyo, pansinin ninyo, bago matapos ang linggo, gagawa sila ng isang malaking istorya para yun ang magdidikta ng mga istorya ng pahayagan, yung mainstream media, na hindi naman patas ang pagbabalita, kaya dito na ho kayo sa ating pahina. Para yun ang lalabas na istorya. Hindi mailabas yung massive corruption at looting of public funds ng Bongbong Marcos administration. So Act 292 ng Philippine Commission, ito po yung National Assembly nung araw. Ang layunin po nito ay to suppress the Filipino people whose advocacy is to gain independence, to gain their freedom from the United States of America, na hindi na tayo maging colony o saklaw o tau-tauhan ng Estados Unidos. Suppression Ang origin po ng batas na ito, suppression. Sa pamamagitan ng sinusuppress nila yung galawan patungo sa kalayaan, yung galawan patungo sa paghingi ng demokrasya sa pamamagitan ng mga speeches at panulat o mga underground na pahayagan ng ating mga kababayan noong 1901. So makikita natin, fast forward today, suppression pa rin Ayaw ng kasalukuyang administrasyong ito na pinupuna yung kanilang kurakutan, yung kanilang korupsyon, yung kanilang incompetence. Kanya nagmamadali sila sa panimula ng taon na mapusasan ang isa sa mga nagpapahayag ng lehitimong kritisismo laban sa mapang-api, mapang-abuso, korap at kurakot na administrasyon. Nagmamadali sila. Nung napusasan na, yung apprehending officers, they are duty-bound. They are mandated to bring forthwith without delay yung pagkatao o katauhan ni General Omek Pokis sa korte na nag-issue ng warrant of arrest. Fine, dinala siya sa krame initially para magpa-medical check para makita na hindi siya sinaktan. Tama naman yun. Nasa proseso po yun. Tama ho yun. Subalit, ayon na rin mismo sa narration ni General Romeo Pokis, while he was being legally detained, legally po kasi may warrant while he was being legally detained, meron pong duty, there is a duty for the apprehending PNP elements of the CIDG to bring him forthwith. Pagtapos na yung kanyang booking, pagtapos na yung kanyang medical check-up sa korte, sa branch 77, RTC Quezon City. Anong nangyari? Hindi po siya pinayagan agad-agad na makapunta sa korte. Kinakailangan pa niyang makiusap. Ang sabi po sa kanya, you cannot be physically present there, just send yung mga affidavit of arrest, etc., etc. May mga abogado ka naman doon.
Yun po ay paglabag sa kanyang karapatang pantao. Yun po ay paglabag sa ating saligang batas. Kanya mahalaga na kahit po ito'y mainit na pinag-usapan kahapon, marami pa rin pong mga legal implications yung ginawa ng mga elemento ng PNP-CIDG. And eventually, nung siguro nagkapaliwanagan, he was allowed to be brought physically sa Branch 77 RTC Quezon City. But here's the thing. Nung siya'y dadalhin na, again, according to the narrative of General Pokis, walang available PNP or CIDG card to bring him to Branch 77. So mapapaisip tuloy yung tao, ano ba ito? Linalaro nyo ba ako? Sadya nyo bang dinidelay? Bawal po kasi yun eh. Bakit? Freedom, liberty, kalayaan po ng tao ang nakasalalay at nakataya doon. Basta yan ay meron na nakumpleto na yung booking, yung medical check, dapat yan forthwith, without delay, dali na agad doon sa branch ng korte, in this case, Branch 77, RTC Quezon City, dali na agad para makapagpiyansa since bailable nga ho yung inciting to sedition. Buti na lamang at meron doong isang pulang Innova na pag-aari ng isang police officer, private car po iyon. Yun po yung sinakyan ni General Pokis papunta sa Branch 77, RTC Quezon City. And in no time, inisyuhan na rin po agad yung kanyang order na inuutusan ang sino mang law enforcement na may kustodiya sa kanya na siya ay bigyan ng temporary liberty. Kasi nga ho, nakapagpiyansa na. So makikita natin dito na seemingly, una ayaw siyang papuntahin physically. Wala pong tatanggap ng piyansa ng isang taong arestado, wala pong pipirmang order dyan ang kahit na sinong musgado o hukom kung hindi niya nakikita na nasa harapan niya personally yung taong subject ng warrant of arrest. Now, hindi maaring sabihin ng ating pambansang pulisya, lalo pa ang CIDG, na hindi nila alam ang prosesong ito. Bakit? Araw-araw may naaresto po yan. Alam nila yan. Nakalibro na ho sa kanila yan. Nasa manual na po nila yan. Pero dito, initially, he was refused when he requested that he be brought personally and physically to the court so he can file his proper bail bond. Sinasabi hindi pwede, nandun naman ang abogado mo, nandun naman yung mga papeles. Eventually, the elements of the PNP-CIDG relented, thinking probably, I'm just assuming, I'm just intellectually guessing, baka ang assessment nila, alam ng taong ito ang kanyang karapatan sa ilalim ng ating saligang batas at criminal procedure. Natural. Major General yung inyong inaresto eh. Graduate din naman ng academy yan, ng Philippine Military Academy. Diba? Hindi naman naabot ng Major General yan kung parang mga trolls ng kasalukuyang administrasyon ng pag-iisip ni General Pokis.